Buwan ng Enero, nakapagtala tayo ng total na earthquakes of 1,362 sa bansa. Ilang surface trap pagpapatuloy pa rin ang magpapaulan sa buong bahagi ng Northern, Eastern Mindanao at Davao Region area. Nalalabi ng Southern Luzon at Northern Luzon, patuloy pa rin naiiral ang ating amihan. Pero makakaranas tayo ng mga ilang partly cloudy to mostly cloudy, kabilang na ang Calabarzon at Metro Manila. Above average rainfall sa bahagi pa rin ng Mindanao, nakataas na. Pero sa nalalabi ng bansa, nanatiling way below normal at lalong tuyo dyan sa bahagi pa rin ng Luzon at Southern Luzon area. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa unang araw ng Pebrero 2024. Ang oras nating voice prompt ngayong umaga ay alas 10:19 na ng umaga. Manatiling stationary sa bahagi pa rin ng Luzon, kabilang nasa Metro Manila at bahagi ng Northern Luzon pa rin at patuloy na pag-iral ng ating hanging amihan. Despite na bahagya itong numipis yung bugso ng amihan, ay yung lamig nito sa Northern Luzon lalo na ay patuloy pa rin na iiral, kaya magiging overcast at gloomy pa rin ang mas iiral sa atin, kabilang na ang Metro Manila at ilang parte ng Southern Luzon area. Dahil lamang sa nagkaroon ng extension ng surface trap sa bandang Mindanao, kaya nagiging mas gloomy ngayon ang parte ng Visayas at dyan sa ilang parte ng Bicol region, kaya asahan din ang mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan. Samantala sa ating low current conditions, overcast po, gloomy, windy, so medyo mahangin dito sa atin sa Caloocan at ilang parte ng Metro Manila at medyo partly cloudy ang medyo uiiral. Pero bandang hapon, gaya rin sa mga nakarang araw na magiging mas gloomy tayo dahil sa very accumulated pa rin ng ating northeast monsoon na nagpapakulimlim sa atin pagdating na ng hapon. Sa lowest temperature na natala ng aking weather station, kaninang 3:54 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.1 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng pinakamataas na temperatura na nasa 30.3 degrees Celsius. Kahapon ito na tanghaling tapat at 12:05 PM na. Ibig sabihin lamang na natili pa rin stationary na napakababa ng ating heat index kahapon na nasa 35.3 degrees Celsius na ating init pandama. Pero kung titingnan naman natin sa heat index o latest heat index kahapon sa huling araw ng January, mula kay Pag-asa, kung titingnan natin ay nanatiling walang umabot pa rin sa danger level ang pinaka-heat index. Ibig sabihin nanatili pa rin talaga na malamig ang ating magiging simoy ng paligid at hangin sa halos buong bansa. Sa ating basic streams in past 24 hours naman ay balik sa napakataas na temperatura muli ang Zamboanga Peninsula na nasa 35.2 degrees Celsius despite na maulan dyan sa bahagi ng Mindanao. Sa Baguio City naman ay nakapagtala sila ng pinakamababang temperatura na nasa 13.6 degrees Celsius na manatili pa rin napakamaginaw pa rin yan. Para pagdating sa precipitation o yung total na inulan, dyan pa rin sa may bandang Davao Airport ay nakapag-total pa rin sila ng 138 mm na total rainfall. So asahan pa rin ngayong araw na makakaranas pa rin kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers dahil sa patuloy ng ating surface trap. Wala kaming naitala ngayon sa ulang since mga nakaraang linggo, wala kaming naitalang pag-ulan man lang dito sa amin sa Caloocan. Samantala, sa ating volcanic thermal alert status, nasa moderate na naman si Taal Volcano. So silipin natin yung kanyang status kung ilan ang variable radiative power. So far ay nasa moderate of 26 megawatts po. So medyo may magmatic intrusion na naman si Taal. At kung sisilipin natin sa infrared satellite imagery mula sa MODIS, ay makikita natin na medyo nominal pa rin ang kanyang heat index, heat level nito o yung fire detection centroid. Pero ang kanyang brightness at least nasa 307 Kelvin to 331 Kelvin according dito. So nanatili pa yung nominal yung kanyang magmatic intrusion. Ayan, since gabi nila minomonitor ito dahil pagka sa gabi kasi mas malinaw yung capture ng MODIS satellite na ginagamit ng CIMMS at NOAA. At kung sisilipin natin, kung hopefully live active itong CCTV, mukhang hindi po naka-live, so wala tayong actual na real-time na status dyan sa may bandang Lipa.
Pero kung pagbabase naman natin sa ating thermal image ay halos nanatiling nagkakaroon na naman ng medyo pag-angat ng magma diyan sa pinakabunganga ni Taal na nagdudulot po ng pag-init sa pinakabunganga nito, kaya manmanan po natin mga kabataan ngayong araw. Pero kung sisilipin natin sa synopsis mula sa data feed ni PBox para ngayong unang araw ng Pebrero, ayun, may naitala sila na isang 1 volcanic tremors na tumagal ng 1 minute ang itinagal. Siguro dahil nagkasunod-sunod na rin yan dahil sa nagkaroon din tayo ng ilang paglindol dyan sa bahagi pa rin ng Mindoro area, which is itatalaki natin yan mamaya-mayang konti. Nanatiling 74.3 degrees Celsius ang kanyang temperatura. Ang huli nilang naitala nito since no October. So wala tayong latest na measurement mula kay PBox. Galaw-galaw naman sa ating mga tauhan dyan. Sa SO2 emission naman ay since noong January 29 ay huling naitala na nasa 12,669 tons a day yung total SO2 emission. So wala tayong medyo latest itong January 31, 2024 na total na SO2. Pero expected na mataas pa rin ang level ng SO2 emission base sa huling pagtala nila. Kaya manatiling subaybayan at manmanan at inasang nasa 900 meter ang taas pa rin ito na may katamtaman daw na pagsingaw. At bukod sa ating minomonitor na low pressure area o INVEST low pressure area ay totally kahapon na po at naipost ko na yun sa aking Facebook page. Dinisolve na po ng ating tropical cyclone sector monitoring dahil gaya ng aking report kahapon ay wala talagang very significant na pwede itong magtuloy-tuloy na magiging isang active low pressure area dahil napakainit talaga ng karagatan dyan sa West Pacific Basin, kaya may mabuuman pero mukhang hindi rin talaga tatagal at totally inalis na nga ng aking tropical cyclone sector monitoring. Sa ating outside humidity naman ay medyo nagkakatamtaman pa rin o katamtaman pa rin ng ating water moisture sa paligid, nasa 77% at bumababa ito ng 4% since last hour. Ibig sabihin lamang kaninang bandang alas 7 ng umaga ay nasa mataas ito na saturation of 83%. Sa ating atmospheric pressure ay nasa 1,016 hectopascals po ang ating atmospheric pressure. So dahil sa medyo numinipis po ang ating hamihan o medyo humihina ng bahagya, kaya bumababa rin ng bahagya ang kanyang isobars o atmospheric pressure. At expected dyan dahil sa medyo humina ito, pero mukhang this week babalik uli yung bugso ng malakas na amihan this week po. So malalaman natin mga bandang kalagitnaan na po or nitong weekend. Malalaman natin kung yung namumuuna naman na panibagong north-easterlies o frontal system dyan sa may bandang Taiwan ay bababa dito na naman sa bahagi ng Northern Luzon. So mag-update po tayo dyan. Sa high tide and low tide status may 4 hours and 30 minutes po. So mukhang saglitan lamang na magiging low tide sa may bandang Manila Bay at tataas ito within 4 hours lamang. So mga bandang 2:55 PM po, asahan mataas po ang level ng karagatan dyan sa Manila Bay. So tiis-tiis lamang at makakapagpangisla din kayo dyan maging sa mga pangpang ng Manila Bay. Medyo moderate pa rin ang ating air concentration at nasa 62 po ang ating heat index, yung index ng ating air quality. So medyo mas muna po sa mga sensitibong mga baga dahil medyo mataas ang air concentration ngayong umaga. Hopefully, mga bandang mamayang tanghali o hapon ay kumalma uli ito. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:24 AM at tinasang lulubog itong mamayang 5:54 PM at ang moonrise naman na nasa 67% illuminated na lamang na waning gibos ay sisikat naman na mamayang gabi at 10:59 PM. At kinabukasan naman na ng umaga ng 10:17 AM naman ito lulubog. So kung malinaw o maliwalas ang himpapawid din nyo dyan sa inyong lugar at hindi masyado interruption ang liwanag ng araw, pwede nyo ma-sightseeing ang paglubog ng ating buwan kahit umaga. So take note na lamang yan sa mga astrophotographer natin. Diskarte na lamang ninyo yan. At sa ating local weather outlook para sa ngayong araw ng Huwebes at Biyernes, ay magiging klaro daw ang pagdating ng hapon. So ngayong umaga siguro mga bandang tanghali magiging mostly cloudy at partly cloudy daw ang iiral according sa ating WVC forecast.
at may at least 10% o 7 to 10% daw ang chance na uulanin dito sa Metro Manila. Pumasok man ang porsyentong ito, maaaring light drizzle rain showers lamang ang maaari pa rin nating maranasan. At bukas ng Biyernes ay magiging partly cloudy daw ang ating maghapon. At ang chance na pag-ulan, mahagya itong mataas at 40 to 42% chance po na uulanin. Well, hopefully, dahil matagal nang hindi inuulan dito sa Metro Manila pero dahil sa matindi ang mataas na dry spell, hopefully, umulan man lang kahit konti bukas ng Biyernes kung hindi man mangyari ngayong araw. So sa ulat lindol muna tayo ay una ay itong ating historical records para sa buwan ng January 2024. At na-post ko na yan sa aking Facebook page ay kung titingnan natin nakapagtala tayo ng total of 1,362 na total na lindol nitong January 2024. So lumalabas pangalawa ito sa pinakamataas na nagkaroon tayo ng total recorded earthquakes since 2020. Sa yung year 2020 kasi nasa around 1,380 plus yung taas ng earthquake. Tingnan nyo na lamang sa aking Facebook page yung pinaka-full detail. Pero ulitin lang naman natin ng pahapyaw ngayon na nagkaroon nga tayo ng pinakamataas na 1,362. Ang magnitude 2.0 pataas ay nakapag-total tayo ng 1,319. At magnitude 4.0 pataas ay nasa total of 38 na paglindol. Magnitude 5.0 pataas ay mga 4 po yun. So, nagkaroon tayo ng 4 na may bahagyang malakas ang lindol at meron tayong isang strong earthquake na nasa magnitude 6.0 pataas. At ito yon yung kulay magenta, which is yan ay nangyari sa Municipality of Sarangani sa Balut Island noong January 13. So, yun po ang ating total earthquakes ngayon. At magkakaroon din tayo soon ng mga graphing para makita ninyo yung pinaka-comparison ng mga nakaraang 2018 hanggang last year ng 2013. Pero for the meantime, pwede nyo naman makita yan sa ating yearly historical earthquakes, yung mga nakaraang lindol para magkaroon kayo ng mga comparison. Pero soon, gagawin din natin ng graphing yan para mas madali at mas detalye kung makikita ang comparison ng mga total earthquakes bawat taon. Gagawan din natin yan soon. Sa ngayon ay malaki po ang naging measurement at makikita natin dito na mas niyayanig ang bahagi po ng Surigao del Sur lalo na. Mas marami po ang nililindo sa may bahagi ng Surigao. Nasa mahigit 700 ang total na mga earthquakes sa paligid na yan. At nandyan din yung 4 na malakasan na paglindol. At sa may bandang Sarangani ay isa na stronger earthquakes na yun nga, nasa magnitude 6.7 na supposed to be magnitude 7.4 na dinigrade ni PBOX. Pero kung pagbabase naman natin sa bahagi ng Luzon, kung titingnan natin, mga halos 150 lamang ang total earthquake sa bahagi po ng Luzon area. So mas kakaunti siya, hindi gaya sa bahagi ng Mindanao at parte ng Southeastern Visayas ay napakataas po ng mga pagyanig dyan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, hindi gaya sa atin sa Luzon. So, yung ating Philippine Plate ay makikitaan natin at nakikita natin na mas gumagalaw po yung subduction plates natin dito. Mas magalaw po yan compared yan sa ibang bahagi ng bansa. Magalaw din pero hindi masyadong agresibo, di gaya din sa may bandang Philippine Plate, sa may bandang Surigao area nga at bandang Visayas. Yang ating yung ano na yan, yung malalim-lalim na fault line na yan, yan mas agresibo, magalaw masyado yan, yung fault line na yan, yung ating Philippine Plate, mas magalaw. So take note yan sa mga taga Surigao area at ilang bahagi ng Davao region ay mas makakaranas o expected pa tayo makakaranas na mga sunod-sunod pa rin na mga pagyanig. So take note na lamang yan sa ating Disaster Coordinating Council para sa hazard assessment at least nakikita natin ng actual yung kung saang area ang mas very prone o mas mayanig na bahagi sa bansa ng mga paglindol. At least mapapag-aralan ito ng ating mga expert palalo, yung mga official ng mga taga-PBOX, just in case na makita itong ating webpage, mas madali nilang makikita yung assessment ng posibleng mataas na magiging damages sa mga susunod pang mga taon o century na mga paglindol. Siyempre ay nalalaman at madali na nating nalalaman kung alin dito ang mas very prone na mga paglindol, yung ating Philippine Plate dyan.
Dako agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa lagay ng mga pag-uulan pa rin sa bahagi ng Mindanao, lalo na ng taga Davao Region at northern part ng Mindanao rin at Surigao area. Makikita natin mula sa pinaka-infrared heavy rain potential, posible pa rin na abutan ng moderate to heavy rain showers ang buong bahagi ng Surigao del Norte hanggang sa ilang bahagi o kalat-kalat sa bahagi ng Caraga area Davao de Oro at Davao Oriental pa rin. Ingat po sa potential pa rin na pagbaha at huwag naman sana mangyari ang mga pagguho ng lupa. At kung maaari, kung mataas po pa rin ang mga pagbaha dyan sa inyo, ay kung maaari medyo evacuate po muna lalo na sa mga mas halos nilulubog na ng pagbaha. At lalo na dyan sa bahagi ng Prosperidad, sa bahagi ng Caraga, Bayugan City, at ilang areas ng Hinatuan, Bislig, at parte ng Surigao del Sur ay ingat po sa potential pa rin ng mga pagbaha dahil mas nakakaranas kayo ngayon ng mga moderate and heavy rain showers maging ng mga taga Northern Mindanao mula Surigao City, Cabadbaran City, Butuan hanggang extension na yan ng Ginuog, Camiguin Island and the rest ng Cagayan de Oro na makakaranas din kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan dyan. The rest ng Davao Oriental Intal, magiging maulap din at magkakaroon ka rin kayo ng mga aasahang kalat-kalat na pag-ulan. Typically, mga ilang light o moderate and some heavy rain showers, lalo na taga Davao Oriental. At dyan sa bahagi ng Sorsogen, magiging mas maulap din kayo dyan. Expected din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. Well, despite na medyo scattering na po o medyo kumukunti na ang level sa ngayon ng surface trap, na nagpapaulan sa may Southern Mindanao ay expected pa rin na naka-forecast na magkakaroon pa rin ng development ng surface trap dahil nga po sa inulit-ulit kong pinapaliwanag, mataas po yung saturation ng water vapor dulot nga po ng halos tag-ulan sa Indonesian Peninsula o parang southwest monsoon o habagat season kasi sa taga Indonesian Peninsula. So mga taga North Sulawesi, North Maluku, yan, kabilang na ang Papua New Guinea sa norte, dyan sa may bandang west, north ng Papua New Guinea, nakakaranas sila ng maalahabagat po na mga pag-ulan ngayon. So, yung parte na yan, nagkakaroon talaga ng mga low pressure systems na yung extension trough ay umaabot po sa may Southern Mindanao. Yung po ang resulta niyan, kaya yung mga ganitong buwan po talaga, mas nakakaranas ng mga malakasang pag-ulan ang parte ng Southern Mindanao area na. At depende sa extension ng trough, minsan umaabot yan ng southern part ng Visayas na nararanasan ngayon ng mga taga-Tagbilaran Bohol, Oslob, Carcar City sa may Cebu, Siquijor, and the rest ng Dumaguete, Bayawan, at ilang bahagi dyan sa may west portions ng Negros, sa Sipalay, and at dyan sa may norte na nadadamay din ang bahagi ng Guimaras Island at Iloilo sa may Panay Island. Magiging mostly cloudy po at very gloomy po ang magiging araw ninyo dyan Sa mga nagtatanong kung kailan titila ito, well, hanggat merong low pressure systems dito o surface trap na mabubuo, expected na magkakaroon ng mga manakanakang mga pagbubuo na baka palang ulap na magpapaulan po sa ilang bahagi ng Mindanao. So hanggat merong umiiral dyan, expected pa rin na mga isolated rain showers po, mostly ay moderate and some heavy rain showers. So ingat po sa mga kababayan natin na nabanggit ko, lalo na ng mga taga Surigao City, dyan din sa bahagi ng Agusan del Norte, damay na. So buong areas na ng Caraga para hindi na natin isa-isahin yan at Campos de la Valley. Mas nakakaranas ngayon ng mga pag-ulan. Siyempre hindi pa rin lusot ang bahagi ng Davao Region na mga malalakas ang pag-ulan ngayong maghapon and this coming weekend. So expected na natin, naka-forecast hanggang this weekend po, makakaranas pa rin kayo ng mga malakas ang ulan. At typically, scattered rain showers po ito at typically isolated na rin. Habang numinipis ng bahagya, yung surface trap dito sa may bandang Davao Region. So, ingat na lamang just in case. At mula dyan sa may bandang Panay Island, at damay na ang southern part ng Luzon, mula Basmati hanggang dyan sa may bandang northeastern ng Visayas, sa may bandang Katarman, Northern Samar, magiging gloomy din po kayo dyan. So, nitong maghapon, expected din ang mga isolated rain showers. Diyan sa Bicol Region, magiging gloomy rin kayo. Partly to mostly cloudy din ang iiral. So, expected ang mga ilang light to moderate showers din mula dyan sa bahagi ng Matnog, Sorsogon, Legazpi, hanggang dyan sa Iriga. Sa may Catanduanes, magiging gloomy rin po at overcast naman ang iiral dyan. So, isolated din ng mga pag-ulan at
magkaroon man ng mga thunderstorms, maliit naman ang porsyento nito sa ngayon dahil sa umiiral natin na northeast monsoon pa rin na mataas ang high pressure area sa bahagi nito ng Southern Luzon hanggang pataas na ng Northern Luzon area. Ang bahagi naman ng Mimorapat, despite na magiging medyo fair weather tayo dyan, may mga partly cloudy at times ang iiral dyan sa bahagi pa rin ng El Nido hanggang San Vicente po yan at Coron, Palawan. And sa bahagi naman ng Mindoro, magiging partly cloudy din despite na medyo fair weather tayo dyan at maalinsangan. So huwag masyado magbibilad sa tinding sikat ng araw, maging dyan sa kadulo-dulo ng Books Point at Palawan. Magiging mas maaliwalas at maalinsangan lalo na bandang hapon. Pero yung mga isolated rain showers po, patawid na yan ng bandang Batangas area na po. Sa Calabarzon, magiging much gloomy po tayo dyan at asahan din na medyo magiging makulimlim sa hapon at mga isolated rain showers. Typically, puro drizzle rains lang po ang mas mararanasan natin sa Luzon. Mula Caraga, damay na ang Metro Manila, dyan sa bandang Quezon Province, sa Balen Aurora pataas ng Kasiguran, at dyan sa may bandang Cagayan Valley na sa northeastern Luzon. And the rest ng Central Luzon, pataas na po yan, hanggang dyan sa bandang Cordillera at Minsan Region, magiging patuloy pa rin. Makakaranas kayo ng malamig na simoy ng hangin, at medyo drier po tayo dyan, so magiging maaliwalas at maaraw ang ating halos maghapon. Magiging makulimlim man sa hapon, typically mga partly cloudy ang mas madalas. At drizzle rain showers kung posibleng pumasok ang mga forecast na mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero inuulit ko, bandang kanluran pa rin ang Northern Luzon, mula dyan sa Ilocos Norte, pababa pa rin ng Benguet, Baguio City, Pangasinan at Zambales. Patuloy pa rin tayong umiiral dyan na dry spell at tagtuyot dahil halos tuyot po ang area na yan. At kung titingnan natin ngayon sa status ng ating Vegetation and Drought Index, nananatiling napaka-extreme pa rin ng drought index sa buong bahagi na yan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, damay na ang parte ng Benguet, Pangasinan, Zambales, at ilang bahagi ng Central Luzon sa may Tarlac. Damay na rin sa tumataas na dry spell sa Metro Manila, sa NCR. Bahagya po tumataas yan, at least nasa moderate po na drier level. Pero medyo lumalala na rin sa may bandang kanluran ng Mindoro. Ayan magiging reddish na rin, lalo na dyan sa parte ng San Jose, sa Mindoro. At ilang portion ng Coron, Palawan. Nag-i-extreme na rin yung pagtaas ng dry spell dyan Pagdating naman sa inulan, halos 80% ng buong bansa ay way below normal po. Kahit silipin nyo pa sa report ni Pag-asa, na ito, latest ito, dahil ang huling record nito ay January 30, 2024. So, mas latest ito at makikita natin yung nag-a-above average rainfall ang bahagi nito ng Davao Region at ilang parte ng Sorsogon at Caraga area. Mas nagmo-moderate at nag-a-above average rainfall po ang total dyan sa Mindanao dahil nga po sa sunod-sunod po ng mga pag-ulan nitong mga nakarang araw. At ang bahagi ng Bisaya sa may southern ay bahagya lamang na below normal lamang sila dahil medyo konti lamang ang naging pag-ulan kabilang na ang Eastern Visayas. And the rest ng Southern Luzon hanggang Northern Luzon ay negative po tayo na magkaroon tayo ng at least normal rainfall average dahil way below normal lalo na dyan sa may mataas na dry spell sa area na to na Ilocos Norte sa mga nabanggit ko sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Very way below normal po. Kung titingnan nyo yung kay Pag-asa, kulay-pulayhan. At kung sisilipin ninyo, at meron naman tayong data feed dyan, kung sisilipin pa rin natin sa nationwide rainfall averages. Ayan kitang-kita. Sobrang pula way below normal talaga at wala na tayong magiging komento dyan dahil nabanggit ko na ilang beses na mataas po ang dry spell sa area na yan. At the rest nga po ng bansa ay kulang talaga ang pagbuhos ng ulan. At makikita lamang natin may mga ilang portions na ng Bicol Region na may near normal daw na mga pag-ulan mula January 1 to 30. Pero sa ating real time po, ayan, yung real time na ating ginagamit, diretso yan mula sa satellite ng analysis ng Japan, makikita natin ay halos talagang wala o halos tuyot o napakakonti lamang na naging pag-ulan natin ngayong January nitong unang taon. So, kung pagbabasa natin, makikita na natin yung epekto sa bahagi, lalo na sa bandang northwestern Luzon area. At makikita natin yung daily rainfall map natin. Bahagi lang talaga ng Mindanao ang mas inuulan po. Ayan
So, very wet po sa kanila. Yan, very wet sa kanila at extreme wet po ang level dyan sa may bandang Davao at Caraga region. Pero the rest ng bansa talagang way below normal talaga ang total na pag-ulan. So, yung vegetation level ay sobrang tuyot na po ang area nito ng Ilocos at bandang Pangasinan at Zambales. So, yung vegetation crop niya napakababa na po dahil nag-i-extreme na po ng tagtuyot sa area na yan. So, yung vegetation halos wala na, tuyot na. Dito lang sa may bandang eastern part ng Luzon, medyo nakakayanan pa yung level ng daily maximum ng land surface temperature. So, yung vegetation index medyo pataas lamang sa may bandang portion ng silangan ng bansa. At kukunti lamang, hindi masyadong marami. So, take note yan sa ating LGUs. Take note yan, lalo na ay paparating na ang ating dry season. So, wag nating baliwalain yan, mga folks. So, patuloy pa rin na nakataas ang general flood warning dyan sa bahagi pa rin ng Caraga at buong bahagi ng Northern Mindanao area. At dyan sa Surigao, Caraga, Sorsogon, maging ng taga Davao region, mapa Davao Oriental man yan o Davao Occidental, ay nakataas po sa higher na potential na babahain pa rin dyan. So, ingat po kayo mga folks kung sakaling magtuloy-tuloy pa rin kayong babahain dyan, mga folks. Samantala sa ating tropical cyclone assessment monitoring, makikita natin na yung surface trough lamang na may pagpatuloy pa rin na iiral dito sa may bandang equatorial zone. Yung invest supposedly na binabantay natin na si 93W, inalis na siya ng aking tropical cyclone sector. Bagamat yung kanyang anomaly na natili pa rin nasa around 30%, at maaaring sa susunod nga na 24 oras tuloy na itong mawawala at magiging tough na lamang na magpapaulan dyan sa bahagi ng Marshall Islands. Sa mga Pinoy natin sa Marshall Islands, ingat din sa sakaling mga pagbaha dahil asahan ang mga heavy rain showers po dyan kahit na hindi ito matuloy na maging isang active low pressure area. So far ay wala pa rin tayong inaasahan na pamumuo ng sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Regarding sa forecast ng tropical cyclone development ngayong buwan ng February, ipopost ko yun sa aking Facebook page, kaya abang-abangan nyo na lamang yung detalye. Sa ngayon ay wala tayong inaasahan hanggang February 5 o February 6, 2024 na may mabubuong anumang active low pressure area. Puro surface trough lamang ang mas iira dyan sa may bandang Southern Mindanao. So ingat mga folks. At inaasahan din this coming weekend o sa susunod na weekdays, mukhang mamnunumbalik ang ating hangin-amihan. Tingnan na lang natin in real time kung mangyayari yan. Sa ngayon, mataas ang ating atmospheric pressure. So tuloy-tuloy lamang ang pagbugso ng ating hangin-amihan sa buong bahagi ng Northern Luzon at Southern Luzon area. Kung pagbabasa naman natin ng mga forecast ng computer models, makikita puro surface trough lamang ang mas umiiral din sa may bandang Mindanao area. So yung taga Mindanao ay expected pa rin hanggang sa mga susunod na linggo ay makakaranas pa rin kayo ng mga kakalatang mga pag-ulan dyan, dulot ng mga trough systems, nagde-develop sa may equator line. Kaya asahan mula sa may bandang Davao area ay makakaranas na naman kayo ng mga pag-uulan this coming weekdays, kung hindi man this coming weekend. Take note na lamang ninyo yan mga folks. Ang range ng forecast nito hanggang February 8, 2024 na po. So silipin na lamang natin sa ating mga computer models just in case, pero wala naman tayong nakikitaan na anumang pamumuo ng active low pressure sa ngayon. Magkaroon man, mag-update naman din kagad tayo kung may makikitaan tayo kahit na upward low convection ng convergence rather, na makikita natin sa ating mga satellite mula sa mga official weather agencies na nakadata feed sa PIMO weather page. At narito naman natin 3-day 20 weather forecast para sa unang araw ng February 2024.
hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa unang araw ng February 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website at www.pimoweather.com para sa mga detalye. Gusto nyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga at sa lagay ng ating panahon at lalo na sa mga pag-ulan dyan sa bahagi ng Southern Mindanao area, Davao Region. Ingat na lamang po. At sa mga data feeds mula sa Commodity Station at data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.